Sa mga kalye ng Caracas, Venezuela, biglang lumitaw kahapon ang mga armadong hindi kilala at nagsimula ang putukan. Sa mga unang oras, hindi pa lubos na malinaw kung ano talaga ang nangyayari. Kalaunan, sinabi ng autoridad na may di kilalang drone sa ibabaw ng palasyo ng presidente at sinubukan itong pabagsakin ng mga sundalo. Pero kumalat na sa internet ang mga chismis na may ilang sundalo sa Venezuela na tumatangging sumunod sa bagong pangulo na si Delcy Rodriguez at naghahanda umano ng tangkang kudeta at pag-agaw ng kapangyarihan. Kasabay nito, dahil sa pagkakahuli ng Estados Unidos kay Nicolas Maduro, nagsimula ang gobyerno ng Venezuela ng mga represyon, inaresto pati na rin ang mga mamamahayag at gumamit ng mga armadong grupo para supilin ang anumang pagpapakita ng suporta sa pagpapatalsik sa autoritaryong lider. Sa totoo lang, parang may digmaan na, lumabas na sa mga kalsada ng mga lungsod ang mga sundalo at sila na ngayon ang nagpapatupad ng kaayusan doon. At ayon sa mga tagaloob, tiniyak daw ni Ministro ng Depensa ng Venezuela na si Vladimir Padrino ang suporta ng sandatahang lakas ng bansa kay Pangulong Rodriguez matapos itong manumpa bilang pansamantalang Pangulo noong Lunes. Kasabay nito, inutusan na ni Donald Trump ang bagong Pangulo na paalisin mula sa Venezuela ang lahat ng mga ahente, partikular na ang mga ahente ng Russia at China, at magpatupad ng ganap na embargo sa pagbebenta ng langis sa mga kalaban ng Estados Unidos. Kaya ano nga ba talaga ang nangyayari ngayon sa Venezuela? Tatalakayin natin iyan sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content dito sa YouTube. Magpapasalamat ako sa inyong mga komento at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng agarang balita kapag may bagong impormasyon. Anthony, naku, bakit ka ba yumuyo ko sa lupa? Mandandutiran alsuela aste carajo nene. Kung naririnig mo siya at saan ka pupunta, dito ako nakatira, karaho. Grabe, ang nakakatakot, pare. Ganito ang mga kuha na lumabas sa internet kagabi. Ito ang Caracas, pinakasentro ng kabisera ng Venezuela, at ayon sa mga lokal na media, maingat nilang iniulat na sa paligid ng Presidential Palace ng Miraflores sa Caracas ay narinig ang mga putok ng baril. Ayon sa mga lokal na media, nagpaputok ang mga puwersa ng seguridad sa mga hindi pa natutukoy na drone na lumilipad ng walang pahintulot malapit sa palasyo ng Miraflores. Sa mga video sa social media, maririnig din ang putok ng baril. Bukod pa rito, may mga dumaan na motorsiklo sa lugar ng insidente na karaniwang ginagamit ng tinatawag na mga puwersa ng kolektibos. Ipapaliwanag ko mamaya kung sino sila, pero tinakpan na lang ang kwento. May chismis online na ilang militar na sumusuporta sa kilusang UGA Chavez ay hindi sumusuporta kay Pangulong Rodriguez na bukas makipagtulungan sa mga Amerikano. At sila raw ang posibleng nasa likod ng provokasyon. Pero ang tiyak na alam natin ay nagsimula na ang mga militar ng mga represyon sa buong Venezuela. Ayon sa Financial Times, matapos mahuli ng Estados Unidos si Nicolas Maduro, nagsimula ang gobyerno ng Venezuela ng represyon, inaresto ang mga mamamahayag at gumamit ng armadong grupo para supilin ang suporta sa pagpapatalsik sa autoritaryong lider na si Nicolas Maduro. Nagsimula ang alon ng mga represyon kasabay ng pagsisikap ni Delcy Rodriguez, dating kinatawan ni Nicolas Maduro at ngayoy bagong presidente ng bansa, na palakasin ang kanyang kapangyarihan sa bansang sagana sa langis. Matapos ang biglaang operasyon ng United States Special Forces, dinukot si Maduro mula sa isang base militar. Lumitaw dito ang isang kawili-wiling punto. Matagal na naging ministro ng depensa ng Venezuela si Vladimir Padrino at nangako siya ng suporta
mula sa sandatahang lakas kay Pangulong Rodriguez matapos niyang manumpa. Narito ang sipi mula sa Ministro ng Depensa ng Venezuela. Suportahan ng militar si Rodriguez sa mahirap na tungkuling hinihingi ng geopolitikal na kawalang tatag at kapalaran ng inang bayan. Umasa kayo sa amin. Sa totoo lang, ibig sabihin nito ay hawak na ng pamilya Rodriguez ang buong kapangyarihan sa Venezuela. Si Delcy Rodriguez ang presidente at ang kanyang kapatid na si Jorge Rodriguez ang pinuno ng parlamento. Ngayon, kakampi na rin nila ang mga militar. Sa ilalim ng state of emergency na idineklara noong Lunes na nagbabawal sa suporta sa aksyon ng Estados Unidos, nagpadala ng armadong puwersang paramilitar sa mga kalsada ng Caracas. Kilalang tinatawag na kolektibas. Sa madaling salita, ang mga kolektibas na ito ay mga paramilitar na grupo ng mga sibilyan na binigyan ng kapangyarihang mang-aresto ng mga tao. Dati, sila ang nagbabantay at nagpapatrolya sa paligid ng palasyo ni Nicolas Maduro at sa mga kalsada malapit sa tirahan ng presidente. Ngayon, literal na hinahanap ng mga paramilitar ang mga sumuporta sa pag-agaw kay Maduro ng mga Amerikano. Ipinahayag ng mga unyon ng mga manggagawa sa media sa Venezuela na 14 na mamamahayag at empleyado ng media, 11 sa kanila ay mula sa mga banyagang publikasyon, ay inaresto ng ilang oras, ininteroga at pagkatapos ay pinalaya. Sabi ng National Union ng mga manggagawa ng press sa Venezuela, karamihan sa pag-aresto ng mamamahayag ay nangyari malapit sa gusali ng National Assembly sa panunumpa ni Rodriguez. Pagkatapos mahuli ng Amerikanong espesyal na puwersa, sina Maduro at Cilia Flores, noong Sabado, sinubukan ng natitirang rehimen niyang pigilan ang pagdiriwang sa lansangan. At ngayon, sa kautusan tungkol sa pagpapataw ng state of emergency na may petsang ika-3 ng Enero, ngunit inilathala lamang sa opisyal na pahayagan nitong Lunes, inatasan ang mga autoridad na agad na simulan ang paghahanap at pag-aresto sa sino mang tao na sangkot sa pagsusulong o pagsuporta sa armadong pag-atake ng Estados Unidos sa teritoryo ng Republika. Sa ngayon, may state of emergency sa Venezuela na naglilimita sa malayang paggalaw at nagbibigay daan sa kumpiskasyon ng ari-arian para sa pambansang depensa. Kasama rin ang pagbabawal sa pagtitipon at protesta. Ipinagbabawal lumabas para ipagdiwang ang pagpapatalsik kay Maduro. Sinusuri ng pulisya ng Venezuela ang mga telepono ng tao para hanapin ang anumang ebidensya ng suporta sa aksyon ng Estados Unidos. At kapag may nakita sila, agad nilang inaaresto ang tao. Bukod pa rito, kinuha na ng pulisya ang kontrol sa lahat ng grupo ng tinatawag na kolektibos. Yung mga paramilitar na grupo, sila ngayon ang nagkokontrol sa lahat ng checkpoint sa mga labasan ng mga lungsod. At lahat ng grupong ito ng kolektibos ay nasa ilalim ng kontrol ng Ministro ng Panloob na ugnayan ng Venezuela na si Diosdado Cabello. Ito ang mga miyembro ng radikal na paksyon ng rehimen ni Maduro. At sa totoo lang, siya rin ang namuno sa pulisya noong 2020 noong nagkaroon ng tangkang pabagsakin ang rehimen ni Nicolas Maduro noong Mayo. Nagkaroon ng pagsalakay sa bansa na sangkot ang mga Amerikano. Si Cabello ang namuno sa pulisya noon, malinaw na siya ay tao ni Maduro. Nanatili siya sa kapangyarihan at hanggang ngayon ay nariyan pa rin. Tinawag ni Maria Corina Machado, lider ng oposisyon sa Venezuela, na nakakabahala ang mga represyon sa isang panayam sa Fox News at hinimok ang gobyerno ng Estados Unidos na tutukan ang sitwasyon. Si Delcy Rodriguez ang pangunahing tagapag-ayos ng torture, pag-uusig, korupsyon at droga. Siya ang pangunahing kaalyado ng Russia, China at Iran. Dahil dito, hindi pinagkakatiwalaan ng mga dayuhang mamumuhunan ang taong ito at tinatanggihan siya ng mga Venezuelan. Dito rin lumitaw ang isang kawili-wiling pangyayari. Isa sa mga unang bumati kay Delcy Rodriguez sa inaugurasyon niya ay ang mga embahador ng Russia, China at Iran. Kaya naman, siguradong maraming tanong tungkol sa kanya. Ayon sa isa sa mga source ng Financial Times, maraming tao sa Caracas ang naniniwala na ang pagkakahuli kay Maduro ay resulta ng pagkilos ng isang traidor sa kanyang hanay, sa kabila ng matinding putukan bago siya mahuli, kung saan maraming sa kanyang mga bodyguard ang napatay. Mga Cuban ang nagbabantay sa kanya at ayon sa Cuba, mga 40 ang namatay. Kadalasan ay mga Cuban bodyguard. Tumutulong ang Cuba kay Maduro para manatili siya sa kapangyarihan. Sinulat ito ng Financial Times.
Palatandaan ng tensyon sa Caracas matapos atake ng United States ang mga putok ng baril na narinig noong Lunes ng gabi malapit sa palasyo ng presidente. Ayon sa kinatawan ng gobyerno ng Venezuela, nangyari ito dahil sa mga drone na lumilipad ng walang pahintulot at binigyan ng babala ng pulisya gamit ang mga putok. Walang naging komprontasyon at tahimik ang bansa. Samantala, nanawagan si Donald Trump sa bagong presidente ng Venezuela na huwag makipaglaro sa apoy. Nagbigay si Donald Trump ng mga kahilingan kay Delcy Rodriguez, pansamantalang presidente ng Venezuela, at sinabing handa siyang magpadala ng tropa kung hindi makikipagtulungan sa mga Amerikano. Ang pangunahing kahilingan ng Washington ay ang paghihigpit ng mga hakbang laban sa kalakalan ng droga, pagpapaalis ng mga ahente ng mga bansa o mga network na laban sa Estados Unidos, at pagtigil ng pagbebenta ng langis sa mga kalaban ng Estados Unidos ng Amerika. Hinimok ng Estados Unidos si Rodriguez, na nanumpa matapos alisin si Nicolas Maduro, na palayain lahat ng Amerikano sa mga kulungan sa Venezuela. Sabi ng mga kausap, umaasa ang mga opisyal ng Estados Unidos na itataguyod ng bagong pinununo ng Venezuela ang malayang halalan at kusang bibitiw pagkatapos, kung hindi ay aalisin siya. Itinanggi na dati ni Nicolas Maduro ang mga kahilingang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa, at nagbigay na ng pahiwatig si Trump na kung sakaling umasta si Rodriguez tulad ni Maduro, mas masahol pa ang kahihinatnan niya kaysa kay Maduro. Noong Lunes, binalaan ni Trump na kung itigil ni Rodriguez ang pakikipagtulungan sa mga opisyal ng Amerika, maaari siyang magpadala ng sundalo sa Venezuela. Sabi niya, handa kaming gawin ito. Inasahan na rin namin ito, pero ngayon, susubukan muna naming makipagkasundo kay Rodriguez. Si Rodriguez mismo ay nanawagan noong Linggo sa Washington para sa pagkakasundo at kooperasyon, binanggit ang bagong pamahalaan ng Venezuela. Inaanyayahan ng Venezuela ang Estados Unidos na makipagtulungan sa programang nakatuon sa pag-unlad ayon sa internasyonal na batas at pagpapatibay ng matibay na pakikisama. Sa madaling salita, habang nananatili pa rin ang mga dating tao sa kapangyarihan ng Venezuela, ibig sabihin lahat ng nandoon noong panahon ni Maduro. Pero sa ngayon, mukhang handa pa rin silang makipagkasundo sa mga Amerikano. At gaya ng sinabi kahapon ng dating embahador ng Estados Unidos sa Venezuela, na wala naman talagang layunin ang mga Amerikano na magtatag ng demokrasya sa bansang iyon, iba ang kanilang pakay, ito ay ayusin ang relasyon upang hindi magkaroon ng mapanlabang rehimen sa bansang iyon. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang episode na ito at naging interesante para sa inyo ang impormasyon. Maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.